Okay, so week 3, media information sources and media and information languages. Dati, last year, 2 weeks, kaya lang na-compress ulit dahil nga sa ating bagong term. So, first term, second term, at saka third term. I'll be calling names again for our recitation later. No? Week 3. Okay, learning competencies. Evaluate everyday media information. Demonstrate proper online conduct. Explain copyright, fair use, and human rights. So, ito yung session 1 natin, indigenous media. So, sa tingin nyo, ano yung indigenous media? Sino may idea? Tawag nga ako. Wait lang ha. Ano? Sige, okay lang mali. Sa tingin nyo, ano yun? Nasa iyo. Ano? Mga ita ko. Pwede. Sino pa may idea? Sa atin, sir. Sa atin. Atin, sir. Sa atin. Ano nga? Ano nga atin? Parang ano yun, general eh. Sir, parang sarili, ikaw ay, hindi. Indigenous media. Hindi. Huwag mo nalagay yung media. Indigenous na lang. Anong sabi dito? Refers to form of communication, art, and storytelling conceptualized, produced, managed by indigenous people. It serves as a tool for cultural preservation, artistic expression, and political self-determination, ensuring that communities can represent themselves in their own language and perspectives. Pero, alisin natin yung media, yung indigenous na lang. Anong ibig sabihin ng indigenous? Mga nauubos na lahi. Parang countdown to extinction. Mga nauubos, sir. Sino mga pinanganak dito sa Pampanga? Taas yung kamay. Okay. Sinong Kapampangan? Ayan. Okay. Yung iba, merong taga-ibang province. Pag sinabing indigenous, taga rito, ay yung Kapampangan. So, I'm a indigenous of Pampanga. I was born here and my dialect is Kapampangan. Pag sinabing indigenous media, di ba meron tayong newspaper, ano mga klase media? Traditional at saka new media. Sa traditional, merong print, broadcast, ano pa? Ano daw? Broadcast, radio, at saka yung pwede rin outside media or yung mga nakikita sa labas, billboard, ganun. Okay, so ang ibig sabihin ng indigenous, kung saan ka nakatira. So, we have our own dialect and we have our own media. Isang sample dyan is storytelling or folklore. Diba yung kwentong parang kwentong barbero, kwentong sa ating lugar. Isa dyan is yung sabihin natin yung naliligo paggabi, tapos pag naligo daw, pwede mabulag. Yan, paggising daw, bulag. Then, meron namang ibang indigenous na media tulad ni na radio at saka si TV. Sa tingin nyo, ano yung indigenous TV sa atin? Yung channel? Ayun, CLTV. Kung nanood ka ng CLTV, the medium language uses Kapampangan. Meron pang iba sa radio, sa radyo. DZWB. Manila yata yun. FM. Anong FM radio na dito? Ano daw? Radyo nga. TV yun. Broadcast yun. Example niya ni si GVFM. Si GVFM, the station is in front of 7-Eleven, beside 7-Eleven and almost in front of Casino Filipino. Kung makita niyo doon, merong antenna mataas doon.
So that is GBFM, and the program are sometimes in Kapampangan. Next, newspaper. Sino meron sa newspaper na sa Pampanga? Meron ba? May nakita ba kayo sa mga stall? Yes, sir. Ano? Madyan. Oo nga, anong dyaryo? Okay, isa dyan si Sunstar. Sunstar, Pampanga. And most of the stories or news are in Pampanga. Then, we have a Center for Kapampangan Studies, yung ini-study mga tungkol sa Pampanga at saka sa mga tao. And it is in Holy Angel University. It is called Center for Kapampangan Studies. And because Holy Angel is the biggest private universities in what do you call, in Angeles City, sila nagfa-fund ng ng Center for Kapampangan Studies. Nakita yung mga nasa daan yung merong board or mga ads na kuku. Sometimes those information were taken or from Center for Kapampangan Studies. So you need to know your local history para medyo may alam kayo. Tulad nito, ang Angeles City ay dating dalawang party ng dalawang municipality or city. You know Marisol? Yung Marisol? Marisol was once up to Santo Domingo was once part of San Fernando. So, ang San Fernando abot ng sa Abangan River. And Angeles was called tawag sa Angeles? Culiat. Then from Balibago to Sapang Bato up to Pulong Maragol, it is part of Mabalacat. Kung isipin nyo guys, ang SM Clark at saka yung NU, makita nyo, Mabalacat sila. Because majority of the land here in the north bank of Abangan River was once part of Mabalacat municipality. Malaking Mabalacat. Kung mapapansin nyo yung Angeles, uli na yan, kaya maliit. Kung magbabike ko from Santo Domingo to Balibago, ang bilis lang. Pero kung magbabike ka San Fernando from Talabastagan hanggang abutin ng papuntang Santo Tomas, ang layo. Parang yung Mabalacat, ang laki ng Mabalacat sa Angeles. So it was carved because of some local governor. They carved Culiat and part of Mabalacat we called Angeles. And it is not a city. Naging city lang nung dumating na yung mga Amerikano. Then what is the richest barangay ng Angeles City? Sa tingin niyo pinakamayaman? Balibago. Kung tingnan yung mga yung mga entertainment and businesses, nandito lahat. Yes, Red Street. Hindi man Red Street yan, hindi man Mokin Street eh. Tawag namin nun, Fields Avenue. When I was young, parang parang kanta. Alam nyo, medyo, na nga ngayon medyo hindi na masyadong vulgar. Nung bata ako, pag dadan ka sa sa Red Street or Fields, nakabukas yung mga pintuan, makita mga mga US servicemen na nakupo sila sa bar, and local ladies usually dance without their clothes. Sipin nyo ko, elementary, tas nakita ko yon ganyan. So, tatandaan nyo guys, nag-boom lang yung Angeles dahil sa Clark Air Base. Kung makita nyo yung Clark Air Base, nakita yung parade ground? Okay. Makita yung doon, annex, City Hall of Mabalacat, annex. Because majority of Clark is part of Mabalacat. Ganun. Ano pa ba? Ayun. After the Americans went or left, Clark Air Base, naging naging poor na naman yung mga tao kasi yung mga business nagsara.
nag-boom lang ulit yan nung mga dumating mga Australian, European, and Korean. Ba't pumunta yung Korean dito? About, sa mga girls ba? Yung mga bar? Sa tingin nyo? Hindi. Majority of Korean went here to learn English. Kasi sa atin, ang pinakamurang service para sa pag-aaral ng English sa tutor. I work in a Korean company for real estate. I've been working there for almost 1.5 years. Hindi ako natutong Koreano. Kasi ayaw nilang mag-Korean. Puro English lang kasi gusto nila matutong English. Then, yung mga Korean food, yung binibili natin, yung hindi gawa ng mga Koreano, hindi ganun kahangang. Yung gawa ng Koreano, kasi libre lunch kami, or pupunta ko sa Korean restaurant na Koreano, sobrang hangang. Mahilig ako sa manghang, hindi pa ako umubra kasi gumagawa sila ng nila, binibilad. Ano kasi binibilad sa Tagalog? Bibilad kingal doon, kasi? Dai. Yung sili, pinapatuyo nila, then, dinadry, then, linilit nila. Yun ang nila, so ganyan karami. Every time kakain kami, nung first 3 weeks kong pagkain, lagi ako nasi-CR. Kasi sobrang hanghang. So yung pagkain talaga nila manghang. And when they talk, talagang amoy kimchi. Yung kimchi na ginagawa natin, hindi naman ganyan lasa. Iba yung sa kanila kasi iba yung nila, mga binibiling vegetables, usually yung galing sa kanila. Okay, and they are very good in math. Kasi pag merong computation, yung mga Pilipino, hanap pa ng calculator, sila mag-iisip lang. So, elementary pa lang sila, na-bombard sa computation using math. Okay, let's go back to our It serves as a tool for cultural preservation, and one of the biggest in our locality is Center for Kapampangan Studies, and it's located in Holy Angel. So sana makinig kayo kasi mamaya recitation ulit. Hindi na ako yung matagalan. True or false. Hindi na ako yung magpaligoy-ligoy pa. Okay, next. Why indigenous media matters? Self-preservation. It combats stereotypes and misinformation by allowing indigenous group to tell their own stories from their own cultural viewpoints. Yung kanina Ita, that is true. In their location, majority of their culture is being preserved. Makita nyo, nagsasalita sila, meron silang salita, minsan malalim na Kapampangan or malalim na Zambales. Then, cultural preservation, it safeguards ancestral traditions, language, belief system against dominant mainstream media. Ito yung sa amin, sa mga Kapampangan dito, nawawala na yung Kapampangan kasi hindi na ginagamit masyado. Tulad ng mga anak ko is naging Tagalog. Pero yung iba, may British accent na, yung mga bata ngayon, no? Sino mga, kasi pinapanood nila kaya British accent? Sina Peppa Pig. Yung ko, kaya naging Tagalog, before sila nag-aral, yung pamangkin ko kasi nagkakapampangan. Nahirapan siya mag-Tagalog sa klase. Kaya naisip ko, i-Tagalog na lang sila. So ngayon, Tagalog sila, nahirapan sila magkapampangan. Next, kamukha ng mga pamangkin ko iba, yung sina Peppa Pig. So British accent sila. Nagiging, di ba yung mga bata ngayon British accent, pag tanda nila mag 7 or 8, doon pa lang sila tutong Tagalog or local dialect. Then, community empowerment, it provides a platform for discussing local issues, advocating for land and resources rights. Ayan, yung mga rights ng mga katutubo, usually, yung ancestral home nila, tinutulungan sila ng ating government kasi hindi nila alam kung kanino yung land. So,
the government is granting them their own title. Ensuring community appropriate development and health information. Okay, ito mga forms of indigenous media, traditional oral, ito yung storytelling. Dati kasi ang natin is by mouth or ang tag doon, face to face. Kaya minsan yung mga old tradition hindi nare-record. Sino mga Cebuano dito? Ayan. Pumunta na ba sa Cebu? Guwapo? Pumunta na? Di pa, sir. Diyos ko. Sino yung hindi ka pangpangan? Yung ibang province. Taas nga yung kamay. Saan ka? Sir, kapatid ni Wait. Pacquiao. Wait, Samar? Namamasyal kayo doon? So, alam mo na yung mga story about your local community doon? Wala, hindi mo na alam. Yung kay Pacquiao. Saan si Pacquiao kasi? Jensan? Davao City. Davao City. Ayun, malaki yun, di ba? So, yung mga local story about your community. Alam mo, hindi? O, hindi ka doon. Hindi ka doon ka lumaki, hindi? Di ba meron sila mga kwentong barbero, ganyan? Anong sample kwentong barbero sa inyo? Ano daw? Tao yung ilog. Okay, so every province meron silang local story to talk about. Sa tingin ko hindi lang niya matandaan kasi minsan kasi hindi mo naman naiisip 'yon. Next, written, published, community-led publications such as Northern Dispatch, Weekly in the Philippines, or independent indigenous newspapers. So atin, kasing paper natin? Ano yung newspaper natin kasi kanina? Sunstar, Pampanga. Pero yung si Holy Angel, meron siyang sarili niya. Hindi lang tayo kasi usually sa yun sa school nila. Broadcast Digital Radio Networks, Radio Tambuli in Philippines, or the Koanik Broadcast Corporation in Alaska, along with indigenous-led filmmaking, video production, and digital arts. Actually, every country has a indigenous population. Tulad ni Northern America, majority is mga American Indian, di ba? Alaska, Aleut. Sa Taiwan, they have indigenous people that are descendants of from Batanes. So, kahit anong country, kahit anong sabihin nyo, Russia has indigenous people that are Mongols. Yung Mongolia. So, meron silang taong doon. Indonesia, sir, Meron din. Marami yung Indonesia kasi they have several dialects or languages. Parang tayo. Marami tayo. Sina Gudjao. Good nga sila. Sina Gudjao. Alam mo sina Gudjao, merong yon, merong Filipino at saka merong Malaysian at saka Indonesian. Because they are seafarers, they move by sea. Ano pa ba? Magsalita kayo ng country. Malaysia. Yan, Malaysia. So Malaysia has three race. Malay, Chinese, and Indian. Bakit merong Indian sa Malaysia? Because once Malaysia was part of the British Empire and ang mga civil servant nila is Indian. Kaya merong Indian doon and meron din Chinese. So, talo yung language doon. Malay, Chinese, Chinese pala dala, Mandarin and Cantonese and India. Ano pang country? Sabihin nyo nga, ano daw? Taiwan. Hospital. Sabi ko na kanina, Taiwan. Anong hospital? Taiwan, majority are indigenous. Ang doon, yung pumunta doon mga Chinese. Kaya yung sinabi ko na, Hong Kong is, Chinese pa rin yun. It was carved out by the British, dating British territory. Wala na? Okay, Japan. Japan has its own indigenous people and they are from Sakhalin Island and Kyushu. Ito yung mga nila. Tingnan yung mga indigenous ng ng mga Japanese. So, meron din sila.
Pati Saipan. Saipan, they have indigenous people, but it is part of China, ay Japan. Indigenous. Ito, Ainu pala, sorry. Meron silang tattoo. Alam ko ito yung may tattoo eh. Diba yung Australia, sir, meron din yun. Ayan o. Yes, Australia. Ang mga Australiano, meron silang aborigines. Ang mga aborigines, mga parang Aita din. Ano sila yung mita? Ano sila? Aborigines are related to Africa. Pero kung bansa yun, sir, yung bansa atin, sir, yung flag natin yung bayan mo. Yung bansang ano, sir, parang nagwawala sila. Nagkahak. Hindi naman ano yun. Ano yan? Parang war dance nila. New Zealand yan, New Zealand. New Zealand has their own indigenous people and they are called Maori. Ano yan? Yan. Sa ano yan? Sa football ata yun? Football o... May basketball. Sino nagpunit na sa... Nagpunit ng ano? Nagpunit, sir. Ng ano nga? Papel. Putik ano yun? Baka KKK yun. Sedula. Okay, next. So, let's continue. Okay, global recognition. Sometimes, cultural preservation is preserved or credited by UNESCO. Anong ibig sabihin ng UNESCO? Nasaan siya? Ayun, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Pati nga yung mga lugar, UNESCO, site. Di ba narinig nyo yun? UNESCO site. UNICEF. Iba yung UNICEF. For, Children's Fund. So, ayan. Then, next. Compare Access, Preservation, and Cultural Authority and Medium. Ang, other media ay inaral na natin yan, sina libraries, internet, and mass media. So, format, books, periodicals, films, websites, emails, global broadcast networks, creation and control, curated or curator, published or managed by libraries, commercial organization, governments, and vast global networks, accessibility, easily accessible remotely and globally via search engine and physical catalog databases. Ano example kasi ng search engine na lagi nang ginagamit? Google. Google is a search engine. Yahoo, merong search engine. DuckDuckGo. Ano pa? Hindi. Firefox is a web browser. Hindi. Web browser mga yun. Iba yung search engine sa web browser. Then, yan, we will be using database in the future. Ang database, guys, ginagamit natin yan lahat sa sa mga social media. They use database to record your information. When you first created your account, up to now, nakasave sa database yun. Okay, next. Reliability and value requires critical evaluation regarding bias, timeliness, and authority, but allows for massive cross-reference and rapid data retrieval. Ano kasi bias? Ano yung bias? Yun, parang favoritism. Or, meron kang kinikilingan. Okay, next. Okay, paano ma-evaluate yung information? So, we use CRAP. So, tatandaan ito. CRAP is, kasi meaning? Ito. Currency, relevance, authority, accuracy, and purpose. Ang currency, guys, ibig sabihin niyan is parang timeliness. Ayan. Check the dates, look for the data of publication, revision, or updates. Tulad ng pinaka-easing sample na inulit-ulit ko. Nakita ni Abinido na walang pasok sa June 23. Kaya lang di na napansin na yung June 23
last year pa. Shinare niya. So, you need to check the, ano tag doon? Currency or timeliness. Check the dates. Look for date of publication, revision, or updates. Evaluate relevance over time. Is the information outdated for your topic? Example, yung 10 years sa related literature. Okay pa ba yun? Ano kasi minimum? 5 pababa. Kaya bago kayo gumawa, tingnan nyo muna yung relevance niya or currency pala, sorry. Next, relevance. Match your need. Does the information directly address your question or research? Yan. Before you add related literature, tingnan muna kung relevant dun sa topic. Baka ang topic nyo is mass shooting ng mga students. Tapos, kinuha mo yung World War II. So, hindi siya relevant. Okay, no guys? Next, authority. Ang authority yung credibility ng author. Nakita mo yung famous na vlogger. Kinuha mo yung source. Sa tingin nyo, ano yun? Opinion lang yun, di ba guys? So, kailangan meron siyang authority or tama yung source nyo. Kung ano yan, news page ng mga sikat na channel. Majority doon is okay. Hindi naman lahat is hindi bias. Meron bias na media, but if you cross-check it to other news source or academic source, pwede yung i-check kung totoo. Next, accuracy. Verify claims. Can the information be cross-referenced and verified in other trusted sources? So, yun nga sabi kanina, you need to verify to other sources before you use that information. Then, ito si bias, is the information objective or it is heavily influenced by subjective opinions. Ano bang mas maganda? Objective or subjective? Objective. Subjective kasi nasa tao yun. Example, nakita ko si Abinido. Sa tingin ko, maganda siya. Tingin naman niya, hindi. Parang gano'n, subjective. Purpose, why? Why was this information created? Is the goal to inform, educate, entertain, persuade, or sell a product? So, wala ng merong currency, authority, accuracy, kailangan natin ng purpose. Kasi kung walang purpose, anin mo yung research mo or information. Parang ako, before I watch a movie, titignan ko muna yung information niya, kung sino yung mga actor. Sino gumawa ng film? Hindi ba, pag tignan mo yung film, example, MGM, Universal, sigurado maganda yun. Pag narinig mo, Scorpion film, maganda ba yun? So, hindi siya sikat. Ibig sabihin, low budget. Then, ito, pwede kang gumawa ng matrix show for evaluation. You can do that, or you don't need to do it by scratch. You can ask for AI to create your evaluation. Once done, you can download it and edit it on your own needs. Okay. Next, our next lesson. Bilis to. So, itong lesson natin dalawa, pinag-isa lang kasi sa bagong bagong format of education, first term, second term, at saka third term. So, dito na, media information languages. Ito lang tatandaan nyo, talo lang yan. Technical, symbolic, at saka written codes. So, we will tackle those, and those are in our, essay later, essay. Ano sa tagdan? Ano kasi yung kapon? Kapon, ano kasi ginawa nyo? About main names. Okay, so tuloy ko na lang. Nakalimutan ko yung ibig sabihin. Media information languages convey message using a system of signs to analyze media accuracy. These signs are categorized in technical codes, symbolic codes, and written codes. So, the best sample here are film or movie. Understanding these codes help decode media messages, identify target audience, and recognize how producer construct narratives. Technical codes, ayan siya. Si camera work. So, pag sa pagka-camera or titik ng camera, usually meron tayong mga angle-angle. Kung gusto mong maging
Nasaan yun? Ayan. A low angle shot make a subject appear powerful or dominant. Hindi ba yung low angle yung pataas? Example, si Abinido ulit. Kung natayo siya, then magagalang sa sa baba. Para siya matangkad, di ba? 6'2". Ganyan. Tag doon is, anong tag? Dominant. Nasaan si dominant? Sa camera work. Ayun. While high angle shot can make a character look vulnerable. Yung angle nasa taas, then nakaganyan. So, parang vulnerable ang dating niya. So, sa camera work, guys, lalo na sa kissing scenes, hindi magkikissing scenes na malayo yan, di ba? Usually, naka-zoom si camera. Then, it will do the work by making it more, romantic. Then, lightings the placement and intensity of illumination to establish tone. When you are in drama, nagdadrama ang tao, hindi magdadrama ng malayo or nakatalikod. Usually, nagpa-pan out yung camera. Kumukuha sila ng best angle para dun sa pag-iyak. Kaya bilib ako sa mga soap opera. Alam mo ba yung yung script? Ang haba ng script. Kaya kung yung artist o yung actor, mahaba yung line, ibig sabihin magaling siya. Kasi usually you need to memorize those lines. Pero meron ginagawa yung iba. Dahil creative yung iba, pag nakalimutan line, gagawa sila ng creative script or line para hindi malata. Isa dyan ang nakita ko si Michael V. Yun sa mga niya, comedy. So, magaling siya. Minsan nakalimutan line. Kaya ako nalaman yan kasi yung mga pinsan ko is pupunta doon dati nag-extra. Next. Yan si lighting guys. Pag yan, ang tag doon, yung comedy. Usually pag comedy guys, medyo maganda yung lighting, di ba? Paano pag dark? Usually horror, thriller. So, ganun sila. Or, horror, thriller. Ano pa ba? Yung, action. Pwede rin. Drama. Romance. Romance pwede, no? The use of sound effects. Ito guys, ang pinaka-importante. Pag walang magandang sound effect, wala rin kwenta. Isipin nyo, manood ka ng Insidious or Don't Breathe. Wala mga yun. Walang chill or walang horror. Gusto nyo try? Manood tayo na walang naka-mute? Wala. Gusto manood talaga. Yung Don't Breathe, yung ninakaw yung pera ng bulag. Tingnan nyo guys yung budget. Uy! Okay do. Kedua na, okay do. Ilan? Kedua. Baka na. This is a low budget movie. Pag 10 million below, usually low budget sa US yan. Pero sa atin, yung $1 million, katumbas na ng usually 60 million pesos. High budget na sa atin yon. Tingnan nyo guys yung budget niya. Ang budget niya is 9 million. Ang box office is 157. Tumubo ng halos 150 times. So it means it is a successful movie. Isa namang nasaan yan, director, ang Green Lantern. Green Lantern is played by Ryan Reynolds. Yung si Deadpool. Sa Deadpool kumita. Pero yung Green Lantern, dahil pangit yung script or story, hindi siya kumita. Pero yung effects at saka effects at saka gasto sa movie, napakalaki pero wala rin. So, ito si Green Lantern. Si nasaan yun? Ayan. Si Ryan Reynolds ng Deadpool. Isipin nyo DC Comics tapos lumipat siya sa Marvel. Galing niya, So, tingnan nyo yung budget. The budget was 200 million. Then, box office, kumita lang 37 million. Hindi siya paldo. Kawawa. Bali, nagpagod lang sila. Konti lang nakuha nilang profit. So, hindi na nagkaroon ng Green Lantern Part 2 kasi it is a box office flop. Pero kung si Deadpool, tingnan nyo, dahil maganda yung story ni Deadpool, pareho nga yan isang artist lang. Nasa si Deadpool? Ayan, ang budget ni Deadpool is 58 million.
Sarap mo. So, 14 times. Laban kay Green Lantern. Tingnan yung budget ni Green Lantern. Yung design, yung effects ng laki. So, it means, hindi lang sa actor, it is on the director, sa script. So, before I watch a movie, titingnan ko muna yung sinong film. Nasaan yung kasi film dito? Ayun, 20th Century Fox, so big time. Pag nakita nyo, Abinido film, Diyos mio, ibig sabihin ng low budget. Kung gusto nyo manood ng low budget, manood lang sa YouTube, meron mga low budget film. Okay, next. Then, editing. Ito yung pinakamahirap, si editing, guys. Every set, example, meron set sa Angeles, may set sa Bulacan, yung mga scene, take one, di ba, narinig nyo yun? Pinagsasama-sama yan. Then, yung background noise, tatanggalin. Kung medyo malabo yung camera, i-edit nung editor. So, napakahirap ng maging editor. That's why, in the short film I'm asking you to make in the future, ayaw ng 20 minutes, kasi sobrang tagal mag-edit. Lalo na yung background sounds and your audio. Okay, next. Ito yung symbolic codes. Mise-en-scene, yung lugar. Color, body language and acting, clothing and costume. So, mise-en-scene, the arrangement of everything that appears in the framing. A shot, setting, props, and location. So, yung nakita nyo ng ambience. Example, it's a romantic scene. So, titingnan yung mga bagay-bagay na nandun. Ano pinakamagandang romantic scene? Usually, hindi yung sexy scenes. Romantic usually sa mga garden with lots of flowers at ang suot ng mga cast. Ngayon, pag romantic naman, gusto nila is gloomy, di ba? Nasa bed. Then, pag naman, action, pwedeng gloomy at saka lighted. Color, the intentional use of to evoke specific psychological reaction or symbolic meaning. Example, red presents passion, anger, or danger, while blue implies sadness, calmness, or loyalty. Then, body language, posture. Ayan, si posture. Facial expressions, ito lang mahirap. May nakita na yung actress na hindi marunong sa drama. Then, merong actor naman, magaling sa action, hindi siya marunong sa drama. Si Hugh Jackman, si X-Men, alam niyo yun? Sa drama, hindi ako nagagandaan. So, action lang yung yung para sa akin, facial expression. Then, gesture exhibit by characters, cross arms and furrowed brows signals anger or defensiveness. So, ganyan. Pag anger ka, di ba, yan, naka-level ka, bababa mo yung mo, pag galit ka, ganyan. Binili ka nga, magalit ka. Paano magalit? Ayun, ay! Wow! Nakita nyo, ganyan yung mata niya. Ang tawag doon, ginaganyan-ganyan. Nasa tanong. Okay, taray. Clothing and costume. What characters wear, which often indicates their social status. Tingnan nyo. If you are, destitute or poor in the scene, naka-Levi's ka ba or magagarang damit? So, hindi. Dapat, yung sira-sira yung damit mo or luma na. Kung mayaman ka naman, siyempre, dapat magandang suit. Or, ang movie nyo is about Spanish era. Susundin mo ba yung naka-forma ka bang sa panahon natin? So, hindi pwede yun. Next, ito na lang. Written codes. Written codes govern the use of language and typography to deliver an explicit, straightforward message to audience. Okay? Sample, specific font style, size, and weight used. Sa atin, meron tayong subtitle usually sa mga foreign, no? Si Korean, Korean, Japanese, Chinese, ganyan, Russian. So, magandang, nasa ilalim ba o nasa taas? Sa ilalim.
Yung iba sa taas, ako gusto ko straight. Yung iba kasi, nanonood ka ng Korean. Titignan mo yung acting nila, bababa ka pang ganyan. So, written codes. Then, minsan merong speech bubbles. Nakita niyo yung speech bubbles? Yung sa nanonood na, sa mga comics, merong bubbles. Nakita niyo yun? Yes. Okay, we can use that in Canva and in Microsoft Word. Meron silang bubbles. So, tatandaan, written codes is the use of language and typography to deliver an explicit, straightforward message to an audience. Okay, that's it. And let's go to our next question and answer.